Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome sa St. Paul United Methodist Church dito po sa Tondo, Maynila. Sa umagang ito, samahan niyo akong talakayin mula sa sulat ni Pablo sa mga Roma, Kabanatang 5 at tanging verses 3 to 5 lamang po ang babasahin ko from the NIV version. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa nito. Sa umagang ito at sa buong linggo, tinalakay namin ang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. At mga senaryo po na nangyari kay Moses at sa mga Israelita nung nandun sila sa desert, nung sila ay lumikas na mula Egypt. At dito pinatunayan kung paano tayo maglagay ng ating tiwala sa Diyos. Ngunit sigurado kong sasabihin natin, Lord, nagtitiwala naman po ako sa inyo. Lord, binibigay ko sa inyo ang lahat ng control kung paano ito i-resolve. Pero bakit hindi pa rin? Sa umagang ito, ito ang sagot mula sa ulat ni Pablo sa mga Roma. Sabi niya na walang katapusan ang problema. Oo. Ipagkatiwala mo lang ito sa Diyos. Pero bakit nga ganon? Hindi ba po? Hindi kagad nare-resolba. Kailangan pa tayong maghintay gaya ng sinasabi. Sapagkat hindi lang po tayo tinutulungan ng Diyos sa ating problema. Tinuturuan tayo. Paano to harapin? Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay sapagkat hindi ito mawawala sa atin. At sabi nga dito, na kapag tayo ay naghihirap at nagmamalaki rin tayo dahil alam natin ang paghihirap ay magbubunga ng pagtitiis. No? Out of suffering, we learn or we produce perseverance. Sapagkat hindi lang natin tinitiis, tayo po ay nagtsatsagang lampasan ito, no? At sa pagtsatsaga nating lampasan ito, natuturuan tayo paano maging isang mabuting tao. Nagbubunga ng magandang ugali. Anong ugali yon? Katapangan, no? Strength in such a way na hindi lamang physical, kung hindi spiritual. No? Natututo tayong maghintay, natututo tayong tunay na magtiwala na aayusin din ito ng Diyos. Gaya ng sinasabi nila na may umaga pa rin sa bawat gabing dumarating. And out of character, it produces hope. Sapagkat umaasa tayo na sa pagbigay natin sa Panginoon ng ating mga pagtitiis, ang ating mga problema, tutulungan niya tayong ayusin ito. At paano? Sabi nga dito, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay iniwan ng Diyos sa mga apostoles at ibinigay rin sa atin upang tayo'y tulungan. Paano? Dito siyang nagsasabi sa ating maghintay. Siyang nagsasabi sa atin, kaya mo yan. Siyang nagsasabi sa atin, ito ang pwede mong gawin. At sa kahuli-hulihan, sinasabi rin niya na hindi ka nag-iisa. Nandito ako at lalo pat nandito ang Diyos upang tulungan ka sa pagtanggap natin kay Jesucristo bilang our Lord and Savior. Hindi lang to tanggap kung saan sinabi natin yon, kung hindi kailangan din tayong magtiwala sa Kanya.
At alam naman po natin na ang pagtitiwala natin sa Kanya is on the uncertain future na hindi natin nakikita, pero siya nakikita. Trust in God. And that is all that these verses is telling us. Ito ay nagpapatunay na hindi tayo napabayaan ng Diyos, ngunit hindi rin tayo din hinahayaan niya na basta na lang maghintay. He is helping us develop a character that is pleasing to the Lord and helping us get through our problems. Alam po nyo, kapag tayo ay dumaan sa mahigpit na pagsubok at napagdaanan nito at napagtanto natin na ang Panginoon ay hindi ka iniwan kung hindi sinamahan ka pa, dun mo mapapatunayan sa sarili mo na, Lord, you are there for me, and the trust was never in vain. But at the same time, dahil sa experience mo, alam mo na ang pwede mo pang gawin. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Kung kaya't umaasa kami na sa pagtiwala mo sa Diyos, kayo rin ay nagdi-develop ng character at umaasa na palagi kang matutulungan sa tamang panahon at sa tamang paraan kung saan ang plano ng Diyos ang mangingibabaw. Samahan niyo akong manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Batid namin ito'y mahirap, ngunit muli mong sinabi sa amin na walang dumarating sa aming buhay na hindi namin kinakaya. At sa pagkaya namin, Lord God, nagpapasalamat kami sa kalakasang pinagkakaloob niyo sa amin, sa tibay ng loob, Lord God, at sa pagpupursigi upang iayos ang aming buhay. Ibahin at i-align, Lord God, sa inyong nais para sa amin. Hindi lang po yun, kundi ang ninanais niyong gawin namin para sa iba. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagpala at gabay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.